Narinig mo na ba ang Stonehenge? Isa ito sa pinaka-nakakamangha at pinakatanyag na struktura sa ating mundo. Ang hugis bilog na monumentong ito ay matatagpuan sa kapatagan ng Salisbury sa Southern England. Taon-taon, libo-libong mga turista ang nag-aabang para masilayan ang kagandahan nito. Dahil sa natatangin nitong kahalagahan, itinuring ito bilang isang World Historic Site ng UNESCO taong 1986. At alam mo ba na ang pinakamalaking bato sa bilog ay may taas na 24 feet at may timbang na 40 tons. Mas mabigat pa yan sa isang elepante. Nakakapagtaka kung papaano nila naitayo ang mga batong yon. Dati siguro may magic sila o kaya naman may elepante silang ginamit na crane. Ito ang interesting part dito. Iniisip ng mga researcher na dati mas maputi at maliwanag ang bato kaysa ngayon. Grabe, mahirap isipin kung gaano kaganda ang Stonehenge dati. Sa totoo lang, nakakamangha talaga ang Stonehenge. Ang hirap isipin kung papaano nila nagawa yung ganoong kalaking monumento. Nakatayo yung Stonehenge ng libo-libong taon na, pero hindi pa rin natin alam talaga kung ano bang gamit nun. Yung iba sabi healing center daw, pero may mga nagsasabi rin na memorial sa mga ninuno. Pero sabi ng mga bagong pag-aaral, baka mali ang mga teoryang yan. Ang isa sa mga bagay na alam natin ay hindi madali ang pagtatayo ng Stonehenge. Ang aktual na pagkakalagay ng mga bato ay naganap noong mga 1600 before Common Era. Pero ang paggawa nito ay nagsimula 1,400 years before that. Ang tindi ng dedikasyon, di ba? Ako nga, hirap sumunod sa diet na tumatagal lamang ng ilang linggo. Pero pag-usapan naman natin ang labor. Kinakailangan ng mga manggagawa na maghukay ng isang napakalaking kanal, ilipat ang mga malalaking bato sa malayong distansya at pagkatapos ay itayo ang mga ito sa lupa. Yung mga bato, mabigat yan, 4 hanggang 40 tonelada. Tapos halos kasing bigat ito ng isang maliit na bahay. And take note wala pa silang modernong makina noong mga panahon na yun. Kahit ang dami na nating teknolohiya, hindi pa rin natin alam kung papaano talaga ginawa yung Stonehenge. Misteryo pa rin yan sa mga eksperto. Kakabalang araw, malaman natin, pero sa ngayon hanggang speculation pa lamang tayo. Talaga namang napukaw ng Stonehenge ang interes ng maraming eksperto sa loob ng maraming taon. At hindi naman nakakapagtaka kung bakit. Parang malaking puzzle na hindi masolve nating mga tao. May ilan na sinubukang lutasin ang misteryo sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa mga druid. Pero lumalabas, ang teoryang ito ay palpak. Sa mga nakalipas na taon, maraming mga archaeologists ang nag-aral sa Stonehenge. Pero hanggang ngayon, misteryo pa rin talaga ito. Maswerte tayo dahil meron na tayong access sa mga advanced tech kaya ng radiocarbon dating para mabigyan linaw ang higit pang impormasyon ukol sa Stonehenge. Matagal na kasing nagtataka mga tao dito, madali nga makita kung bakit. Pero tulad ng magandang puzzle, may mga kakaibang teorya na hindi talaga kapani-paniwala. Isa sa mga teoryang to ay tungkol kay Merlin. Ayon kasi sa teorya, si Merlin daw talaga ang gumawa ng Stonehenge. Pero teka lang, sino bang niloloko nila, di ba? Kaya ba ng mahika ni Merlin na buhatin yung mga bato na may bigat na 40 tons? Ewan ko lang But wait, there's more. Alam mo ba yung mga taong sobrang hilig sa extraterrestrial? Feeling nila kasi yung Stonehenge ay ginawa para maging landing pad ng mga alien. Anong klaseng alien kaya maglalanding sa mga bato na yun? Siguro naman, mas high-tech pa ang gamit nila. May ilang teorya na may sense naman talaga. Halimbawa, may nagsasabi na dating libingan ang Stonehenge. Tapos, base sa siyensya, nasa mahigit 200 katawan ang nalibing sa paligid ng Stonehenge na mga 5,000 years ago. Yan ang teoryang pwede kong sabihin, oo nga no. Baka ang Stonehenge ang pinakasosyal na sementeryo noon. Ang Stonehenge ay isang matinding puzzle na pinasakit ang ulo ng mga eksperto pero hindi naman tumigil ang mga tao sa pag-iisip ng mga baliw at wild na teorya tungkol sa purpose nito. Parang monumento na inuugnay sa lahat, aliens, si Merlin at iba pa. Pero teka, kalimutan mo natin yung mga weird na yan at alamin natin kung ano ba talaga ang sabi ng mga eksperto. Alam mo ba, yung isang teorya na sumisikat tungkol sa Stonehenge, sinasabi nila na malaking kalendaryo daw ito? Oo, isang napakalaking kalendaryo. Baka iniisip mo, paano naman naging kalendaryo yung mga batong yun, di ba? Pero pakinggan mo muna ako, may sense naman kasi itong teorya. Napansin kasi ng mga eksperto na ang pagkakalagay ng mga bato ay nakahanay sa summer at winter solstice, na kung saan ang pinakamahaba at pinakamaikling araw ng taon. At may bagong pag-aaral galing sa Bournemouth University sa UK na sumusuporta sa ganitong ideya. Natuklasan kasi ng pag-aaral na mga katangian ng Stonehenge ay talagang nauugnay sa solar calendar at maaring ginamit ang monumento para
para subaybayan ang pagbabago ng mga panahon. Siyempre naman, hindi lang ito ang teorya na meron. May mga researchers kasi na naniniwala na ang Stonehenge, kagaya ng sinabi ko kanina, ay isang libingan na merong mahigit 200 kataong pinaniniwalaang nailibing doon. Sa kabilang banda, ang iba ay nagsasabing isa itong lugar para sa mga ritual para parangalan ang mga yumao. Tapos yung malapit na Woodhenge ay para naman sa mga buhay. Isipin mo, sobrang obsessed ka sa oras na magtatayo ka ng malaking bato para mabilang ang mga araw. Parang ang labo, di ba? Pero yun nga ang iniisip ng ibang eksperto na purpose ng Stonehenge. Ito nga ay isang malaking solar calendar. Ang 30 bato ay pinapakita ang bilang ng mga araw sa isang buwan na nagbibigay sa kalendaryo ng 360 days na nahahati naman sa 12 buwan. Nakakamanghang isipin na ang Stonehenge ay parang isang higanteng kalendaryo noong unang panahon. Yung tipong tatanungin mo yung tao, anong buwan o araw na ba ngayon? Tapos pupunta muna sila sa Stonehenge para malaman yung eksaktong araw. Astig, di ba? Pero hindi naman lahat ng tao ay naniniwala dito. May mga dalubhasa na nagdududa sa teoryang ito at tinutukoy ang mga logical flaws at gaps sa supporting data. Ang tanong dito ay bakit gagawa ng komplikadong kalendaryo ang mga tao kung may iba namang simpleng paraan? Kung solar calendar nga ang Stonehenge, di ba dapat may bato para sa 12 buwan? Sa kabila ng mga batikos na ito, may punto naman ng teorya tungkol sa solar calendar. You see, may natuklasang katulad ng mga solar calendar mula sa parehong era ng kasaysayan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kasama na dito ang Egypt. Sa isang bago at masusing pag-aaral, lumalabas na ang lupain kung saan matatagpuan ng Stonehenge ay isa talagang open field. Hindi gaya ng unang inakala na ito ay isang kagubatan. Kumbaga, malaki talagang chance na ito nga ay isang solar calendar dahil dito. Kasi nga naman, it doesn't make sense kung gubat ito dati dahil matatakpan ng sinag ng araw kung ganoon. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbibigay ng mga bagong tanong tungkol sa kasaysayan ng Stonehenge at kung ano-ano pang sorpresa ang maaring magtago sa ilalim ng lupa. Sino nga ba ang may alam kung ano pang madidiscover natin sa future? Baka sakaling mahanap natin ng ebidensya na magpapakita ng totoong purpose ng monumentong ito. Parang puzzle na may kulang na piraso. Hindi nga natin mahanap ang lahat ng sagot, pero ang excitement sa paghahanap ang nagpapabalik sa atin. At kahit hindi sang-ayon ang ilang eksperto sa layunin ng Stonehenge, siguradong isang bagay. Ang iconic landmark na ito ay nilagpasan na ang ilang pagsubok ng panahon at patuloy na nakapukaw ng atensyon ng mga tao sa buong mundo. Kaya kahit anong tingin mo dito, kalendaryo man, libingan o iba pang bagay, hindi makakaila ang walang kupas ng kagandahan ng Stonehenge. Salamat sa inyong panonood tungkol sa video ng Stonehenge. Tinalakay natin ang ilan sa pinakabagong research at teorya tungkol sa sinaunang monumento na ito, mula sa posibleng pinagmulan nito hanggang sa kahalagahan nito bilang isang libingan. Nakita natin na patuloy na nakakamangha ang Stonehenge kahit libo-libong taon na ang lumipas. At habang patuloy pa rin ang pananaliksik at mga pagtuklas, tiyak na marami pa tayong malalaman tungkol dito sa hinaharap. Kaya mag-subscribe na para mas maraming cool na mga insights sa history, science at culture ang malaman ninyo. At syempre, ilagay nyo rin ang comments kung ano sa tingin nyo ang Stonehenge. Isa ba itong libingan, solar calendar o landingan ng mga aliens? Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.